You are so very very vocal against itong nangyari po na zero subsidy ng ating pamahalaan para sa PhilHealth. Malaman lang po natin ang mga kadahilanan ninyo, Dr. Tony. Ang unang-una kasi, yung ginawa ng Kongreso, with due respect to Senator Grace Poe, Senator Cheese, and of course members of the Senate and Congress, is actually illegal, unconstitutional, and immoral. Now, let me tell you why illegal. Kasi, nakasaad kasi sa saligang batas sa Republic Act na ang Universal Healthcare Law at ang Sin Tax Law, naka-earmark na yan, automatic na bibigyan mo ng pondo yan para matupad yung batas ng Universal Healthcare Law. Ngayon, may parte po ang PhilHealth doon sa nakukolekta natin sa sigarilyo, alak at soda, at yan automatic pupunta yan sa PhilHealth. Yan yung sin Ngayon, tax. taon-taon, sin tax law. Yan po yun in 2012. Now, doon sa Universal Healthcare Law naman, ang problema naman natin dyan, dapat by this time, ang ating out-of-pocket expenses natin, based on the law, ay nasa 30% na. Kasi ang ating dati in 2012 ay 60%. Sa ngayon, ay 50% yung out-of-pocket expenditure natin pag tayo na hospital. Sa loob ng 10 taon, from 2019, dapat katulad tayo ng Thailand na 9% na, or halos wala ka nang babayaran dahil umaapaw yung pera ng PhilHealth. So ano lang, billing. parang ano ko lang, i-clarify ko lang. So under the Universal Healthcare Law, dapat magkano na lang dapat ang out-of-pocket natin? By this time, based on the projections noon, kasi parteho ako nung nagbalangkas niyan sa Palisia, dapat mga 30% na lang ang babayaran. Kunyari, ang bill mo ay 100,000, dapat 30,000. Eh ngayon, ang nangyayari, ang diit ng nakukuha natin benepisyo. Kaya sinasabi natin na illegal ito, unconstitutional, at saka immoral. So, yan ang una doon. Ngayon, ang isa pa, pag sinabi mo may reserve funds ka, social insurance system kasi ito, pag hindi nagbigay ng counterpart ang gobyerno, dalawa kasi nagbabayad dito sa natin kinukuha, sa gobyerno para sa mahirap, para ho sa matanda, senior citizen, at PWD. And then, ang nagbabayad naman po sa mga workers, tayo naman po, yun ang atin namang subsidiya. Ngayon, kung hindi sila magbibigay ng counterpart, then the burden of the social insurance fund will actually fall on the shoulders of the private sector. So, madideprive natin ngayon sila ng fairness. At the same time, wala ngayon premium rate na maibibigay tayo doon. At ang mangyayari nito, kakapusin yan, kasi ang daming utang ng PhilHealth sa mga kalahati pa lang yung 500 billion, yung utang natin sa healthcare workers, sa hospitals, sa pag-i-increase ng benefit package natin. Ang mangyayari po niyan, kakapusin yun at hindi natin matutup Universal Healthcare Law. Then the other thing, parang replica ito ng technical malversation na final ng Justice Antonio Carpio before na nasa Supreme Court. Kasi maalala mo, yung pera ng PhilHealth, nilipat po yan sa infrastructures. Tapos the other day, nilipat na naman DBP, Tingo, at saka PhilHealth para sa LGU facilities. Eto na naman, nilipat po itong perang ito para doon sa AKAP na programa na alam naman natin pork barrel at nilipat yan sa DSWD, pinagkakalat at pinapunta sa DOH upang sa ganun, doon na naman tayo magmalimos ng pera doon sa ating mga politiko. Which is actually not good kasi dapat structured ang ating pagbabayad. And then, paano natin matutugunan yung top 4 killer diseases sa ang gastos ay 800 billion? Sa heart attack, ma-angiogram ka, ma-bypass ka, ma-stroke, ma-CT scan, may cancer ka, ma-PET scan, ma-dialysis ka. So, yun ang gastos every year, Ali. And PAT, 800 billion a year yan. So, dun pa lang sa sinasabing reserve funds ng Kongreso,
ay mali ang kanilang ginagawa. Kasi Pagkaintindi, ito pinaka-importante. Tapos ang katutak, ang increase sila sa DPWH project. Ang dami nilang increase dun sa mga ayuda AKAP. Oo. So, mangyayari dito sa ating healthcare system, this actually be in shambles. Ngayon, sabi nila, kasalanan daw ng PhilHealth dun sa hindi paggastos, low absorptive capacity. Ang tanong ko, mga kababayan, bakit ipe-penalize ang Filipino people? Ba't hindi i-fire ang PhilHealth leadership team, ang Secretary of Health, sa pagpapabaya sa pondo na dapat nila na ginastos to increase the benefit package natin para mababa ang ating out-of-pocket expenditure, bumaba ang premium rate at ang universal healthcare law. Why would the people suffer right now for the inefficient leadership of the Secretary of Health and the whole board of the PhilHealth? That's totally unfair na sinasabi natin sa ngayon. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.